Okay, game na. So, ibinahagi mo sa amin itong libro, The Leadership Purpose Alignment ni Chris R. Lasis. At ang misyon natin ngayon ay hamayin talaga ito. Kasi sa unang tingin, parang isa na namang business book, di ba? Oh, parang ganun. Pero ang pangako nito malalim. Paano daw pag-isahin yung pananampalataya, kung sino ka talaga, at saka yung paraan mo ng pamumuno. Tama. Sa isang mundo na parang puro bilis at resulta ang habol, sinasabi ng libro na teka muna, may mas mahalaga pa sa posisyon. Yan yung aalamin natin. Tama. At yung pinakapuso ng argument ng libro actually ay ito. Yung tunay at pangmatagalang epekto mo bilang leader, mangyayari lang yan kapag yung tatlong bagay, Tatlong bagay. yung layunin mo or purpose, yung pagkakakilanlan mo or identity, at yung influensya mo kapag lahat yan nakalinya sa tawag sa'yo ng Diyos. Okay. At ang pag-uusapan natin, hindi lang yung teorya, no? Titingnan natin kung paano siya nagiging isang practical na sistema. Isang blueprint na pwede mong isabuhay talaga. Okay, sige. Simulan natin dyan mismo sa konsepto. Leadership Purpose Alignment. Kasi, aminin natin, medyo tunod corporate buzzword. Medyo, oo. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito ayon sa libro? Paano to naiiba sa, libu-libong leadership models dyan? Magandang tanong yan kasi madaling isipin na isa lang itong bagong term. Pero ayon sa libro, ito ay isang integrated system. Isipin mo na parang isang high-performance na sasakyan. Hindi sapat na maganda lang ang makina. Ah, okay. Kailangan tamang alignment ng mga gulong, gumagana yung preno, malinaw yung windshield. Ganyan din daw sa pamumuno. May 10 dimensyon ito na kailangan magkakatugma. Teka. 10? Yan ba yung purpose, integrity, identity, vision, at ano pa yun? Parang ang dami. Hindi ba yan nakakalito? Sa una, oo, parang marami. Pero kung papangkatin natin, mas madaling maintindihan. Isipin mo na may 4 na bahagi, okay? Sige. 4 na bahagi. Ang una, yung pundasyon mo. Dito papasok yung purpose, integrity, at identity. Ito yung sino ka. Okay, pundasyon. Pangalawa, yung aksyon mo. Ito yung vision, strategy, at influence. Yung ano ang gagawin mo. Okay, so from who to what? Exactly. Tapos pangatlo, yung katatagan mo. Dito yung resilience and innovation. Ito yung paano ka magpapatuloy sa gitna ng hamon. At ang panghuli yung pamana mo. Dito papasok yung mentorship at integrated leadership. Ito yung ano ang iiwan mo. Wow. So hindi lang siya checklist. Isa siyang buong sistema na nagsimula sa loob, palabas. So hindi ito 7 habits lang, no? Parang buong operating system para sa isang leader. Oo, ganun na nga. Para mas maging konkreto, gawa tayo ng karakter. Sabihin natin si Maria, isang mid-level manager. Magaling siya sa trabaho, laging nami-meet yung targets. Okay? Pero sa gabi, pag-uwi niya, parang may kulang. Paano niya sisimulan gamitin tong sistema na to? Perfect example si Maria. Kasi ang unang hakbang para sa kanya ay yung pagtuklas sa pundasyon niya. At dyan ipinapakilala ng libro ang isang napaka-practical na tool. Ah, eto na yun. Oo, yung 3P Leadership Blueprint. Dito na tayo sa practical. Yung 3P Leadership Blueprint, Passion, Proficiency, at Providence. Pero teka, dito ako laging may tanong. Sige? Paano kung, hindi yan magkakatugma? Kunwari yung passion ni Maria, mag-volunteer sa animal shelter. Pero yung proficiency niya, yung galing niya, nasa pag-a-analyze ng financial data. Okay. Tapos yung providence, yung mga oportunidad na dumarating, puro sa corporate world, paano niya pagtutugmain yun? Alam mo, what's fascinating here is yan mismo yung problema na sinusubukang solusyonan ng framework. Ah, okay. Hindi sinasabi ng libro na madali yan. Ang punto niya, doon sa intersection, sa gitna ng tatlong yan, doon mo matatagpuan yung tunay mong tawag. Kasi 'di ba marami sa atin ganyan, may sobrang passionate, pero hindi naman magaling sa ginagawa. Tama. Meron namang sobrang galing, pero walang puso sa trabaho, walang gana. Oo, drained. At marami sa atin, hindi nakikita kung saan ba talaga kumikilos ang Diyos. Itong 3 Ps, pinipilit kang tingnan yung tatlong yan ng sabay-sabay. Doon mo lang daw mahahanap yung sweet spot ng calling mo. So para kay Maria, hindi niya kailangang mag-resign agad para magtrabaho sa animal shelter. Hindi necessarily. Ang gagawin niya, susuriin niya. Una,
Passion. Ano ba talaga ang nagpapaalab sa puso niya? Baka hindi yung mga hayop mismo, kundi yung pag-alaga sa mga walang boses. Yung underlying theme. Exactly. Pangalawa, proficiency. Saan siya magaling? Sa data analysis. Pangatlo, providence. Ano yung mga karanasan niya? Baka napansin niya na sa team niya, maraming hindi naririnig, yung mga tahimik pero magaling. Okay. So yung sweet spot niya pwedeng maging gamitin ang galing ko sa data para bigyan ng boses at oportunidad ang mga overlooked na miyembro ng team ko. Wow. Okay, kita mo, naka-align na. Hindi mo kailangang umalis. Hindi mo kailangang umalis. Nag-connect yung tatlo. So yung providence, yung pagkilos ng Diyos, hindi lang yan yung mga, malalaking milagro. Kasama din dyan yung mga frustrations, yung mga failures na humubog sa'yo. Eksakto. Madalas, mas malinaw pa nga sa mga pagsubok. Ayon sa libro, kapag napagtagpi-tagpi mo na yan, makakabuo ka ng isang malinaw na one-sentence purpose statement. Yun yung North Star. Yan yung North Star ni Maria. Sa bawat desisyon, itatanong niya, itong bagong project ba, itong promotion ba, naka-align ba sa purpose ko na i-empower yung mga overlooked? Okay, so may purpose statement na si Maria. Malinaw na sa kanya. Ang natural na susunod na hakbang ay gumawa ng 5-year plan, di ba? Pero parang sinasabi ng libro, wait, huwag ka munang kumilos palabas. Oo, tumingin ka muna sa loob. Bakit? Bakit napaka-critical ng identity at integrity bago pa man tayo pumunta sa strategy? Ito, para sa akin, isa sa pinakamahalagang punto ng libro. Kasi madaling ma-excite sa bagong purpose, di ba? Sobra. Pero ang tanong, kaya mo ba itong panindigan? Ang argumento ng libro, hindi mo mapapanindigan ang layunin mo kung malutong yung pundasyon ng pagkakakilanlan mo. Kasi nabubuhay tayo sa isang kulturang performance-based. Oo, laging may metrics. Tama, ang halaga mo sinusukat sa dami ng followers, sa laki ng bonus, sa title mo sa LinkedIn. Ang panganib diyan, isipin ni Maria. Ako si Maria, ang manager na laging #1 sa sales. At kapag hindi na siya #1 o pag nalipat siya ng department, sino na siya? Parang biglang nawawala yung halaga mo. Diyan pumapasok yung imposter syndrome. Tamang-tama. At dyan pumapasok ang turo ng libro. Sinasabi nito na ang tunay mong pagkakakilanlan, yung identity mo, hindi dapat nakasabit sa mga bagay na pwedeng mawala. Okay? Dapat ito nakaangkla sa isang bagay na hindi nagbabago. Ang pagiging anak ng Diyos. Kapag doon nakaangkla ang identity ni Maria, kahit bumagyo man sa karir niya, hindi siya matitinag. Hindi siya Maria the manager. Siya ay Maria, a child of God who happens to be a manager. Ang laking pagkakaiba, pero paano niyan isinasabuhay? Baka sabihin ng iba ang dali sabihin yan. Oo, at nagbibigay ang libro ng mga practical na tools. May tinatawag siyang identity mapping exercises kung saan isusulat mo lahat ng sinasabi ng mundo tungkol sa'yo versus sa sinasabi ng Diyos. Parang journal. Parang ganon. At meron ding integrity audits na parang regular check-up, tatanungin mo sarili mo, yung mga desisyon ko ba this week naka-align sa values ko? O nag-compromise ba ako dahil sa pressure? Yung pagpapatibay ng pundasyon bago magtayo ng kahit ano? Yun. Okay, gets ko na. So parang nagpapatayo ka ng gusali, nahanap mo yung blueprint, yung purpose statement mo, tapos naitayo mo yung matibay na pundasyon which is your identity and integrity? Tama. Ngayon, paano mo itatayo yung mga pader at bubong para makita ng lahat? Paano natin gagawing totoo yung nasa blueprint ni Maria? Dito na siguro papasok yung vision at strategy. Yes, ito na yung tulay mula sa sino ako patungo sa ano ang gagawin ko. Ang vision, ayon sa libro, hindi lang basta pangarap, no? Okay? Ito yung malinaw na larawan ng hinaharap na nakaayon sa purpose mo. Para kay Marie, ang vision niya pwedeng to create a team where everyone, regardless of their personality, feels seen, valued, and has a clear path for growth. Malinaw? At ang strategy naman ang paano? Yung mga hakbang. Dito madalas nagkakamali, di ba? Maganda yung vision pero palpa ang execution. May tool ba ang libro para dyan?
Meron. At hindi lang basta project plan. May tinatawag siyang Vision Impact Values, VIV alignment. Viv. Oo. Halimbawa, sa VIV alignment, hindi sapat na sabihin ni Marie na yan ang vision niya. Itatanong ng libro, ano yung impact na gusto mong gawin? Yung resulta? Siguro, makatulong na ma-promote ang 3 overlooked na miyembro ng team ko sa loob ng 1 taon? At ano yung values mo? Integrity at compassion. Kapag hindi tugmay ang 3 yan, doon nagkakaproblema. Halimbawa, kung ang strategy ni Maria para ma-promote sila ay bigyan sila ng lahat ng high-profile projects at iwanan ng iba, Bagsak na siya sa values niyang compassion sa buong team. eksakto. So yung values ang nagsisilbing guardrails ng strategy mo. At binanggit mo rin kanina yung influence. Madalas kasi, ang inisip natin sa influence ay kapangyarihan. Yung boss ako, sundin niyo ko. Iba ba ang pakahulugan dito? Ibang-iba. Binabaliktad ng libro yung konsepto. Ang tunay na impluensya ayon sa aklat, hindi nagmumula sa posisyon. Saan galing? Sa servant leadership, pamumuno sa pamamagitan ng paglilingkod, iniisip ni Maria hindi paano ko sila mapapasunod, kundi ano ang kailangan ng team ko para magtagumpay at paano ko yon maibibigay. Kapag nararamdaman ng mga tao na naglilingkod ka para sa kapakanan nila, nagbubunga ito ng tiwala. At ang tiwala, yan ang pundasyon ng tunay na impluensya, hindi takot. Alam mo, yung parte na yan, diyan ako tinamaan. Kasi binabago niya yung buong motivation ng isang leader. Hindi na ito tungkol sa sarili mong success, kundi sa success ng mga taong pinamumunuan mo. Yun. Okay, ang ganda ng plano. Pero alam naman natin ang realidad hindi laging smooth, di ba? Paano kung may dumating na problema? Paano kung yung project ni Maria nag-fail? O may restructuring sa kumpanya? Anong sagot ng libro dyan? That's a very important question. Para saan ba ang mga pagsubok? Kasi tinitingnan ng libro ang mga pagsubok hindi bilang hadlang, kundi bilang isang refining process, proseso ng pagpapadalisay. Ginagamit nito yung mga halimbawa mula sa Biblia, like si Joseph, ipinagkanulo, naging alipin, nabilanggo, pero sa bawat yugto may natutunan siya. May purpose yung paghihirap. Meron. Sa bahay ni Potiphar, natuto siya ng management. Sa bilangguan, natuto siya ng administration. Ginamit ng Diyos yung mga pagsubok para ihanda siya sa purpose niya. So, binabago niya yung tanong mula sa bakit nangyayari sa akin to, patungo sa para saan ako inihahanda nito. It's a subtle shift, pero ang laki ng epekto sa pananaw. Pero paano mo mapapanatili yung ganyang mindset kapag sobrang bigat na ng problema? Diyan napapasok yung resilience. Oo. At ayon sa libro, Jerome Balme ang nagpapatibay niyan. Pananampalataya at komunidad. Faith and community. Ang pananampalataya, yun yung nagbibigay sa iyo ng pag-asa na may mas malaking plano. Ang komunidad naman, mga mentor mo, mga kaibigan, sila yung sumusuporta sa iyo kapag pakiramdam mo bibigay ka na. Hindi ka naman idinisenyo para harapin yan mag-isa. At kasabay ng resilience yung innovation. Kadalasan iniisip natin dyan, bagong tech, bagong app, ganon. Hindi lang. Ang innovation dito ay itinuturing na isang paraan ng malikhaing pangangasiwa o creative stewardship. Dahil nagbago ang sitwasyon, kailangan mong maglanap ng bagong paraan para isakatuparan ang misyon mo, pero nananatili kang tapat sa core purpose mo. Pwedeng magbigay ng example? Kay Maria. Okay, kay Maria. Kunwari, nagkaroon ng budget cut. Hindi na niya kayang magbigay ng training. Ang innovation ay hindi yung paghanap ng bagong software. Baka ito yung pag-setup ng isang internal peer-to-peer mentoring program sa team niya. Mas mura. Pero baka mas epektibo pa. Pwedeng mas epektibo pa. Nagbago ang paraan, pero ang misyon, yung pag-develop ng mga tao, nanatili. Okay, malinaw. So, natuklasan na ni Maria yung purpose niya, pinatibay ang identity, gumawa ng vision, natutunang harapin ang mga pagsubok. So, sa huli, ano ang layunin ng lahat ng ito? Paano tinitiyak na yung epekto niya bilang leader ay hindi lang pansamantala, ano ba talaga ang legacy? Dito na natin makikita yung pangmatagalang epekto. At binibigyang diin ng libro ang mentorship bilang susi. Mentorship. Oo, ang tunay na pamana or legacy
ay hindi nasusukat sa mga gusaling na ipatayo mo o sa perang naipon mo. Ang tunay na legacy nasusukat sa mga buhay na nabago dahil sa'yo. So para kay Maria, ang legacy niya ay hindi yung Top Manager of the Year award na nasa pader niya. Eksakto. Hindi yun. Ang legacy niya ay yung 3 miyembro ng team niya na dati ay tahimik and overlooked pero dahil sa mentorship niya, naging mga epektibong leader din sila sa ibang department. Ah, The book argues that if your leadership is all about you, it dies with you. True legacy is when the fruit you bear produces seeds that grow new trees. so hindi ito tungkol sa pag-iwan ng alala. Kundi pag-iwan ng isang kilusan, isang kultura na nagpapatuloy. Parang pagtatanim ng puno, no? Hindi mo lang ini-enjoy yung bunga para sa sarili mo. Tinitiyak mo na yung mga buto, may tatanim ulit para mamunga para sa iba. Isang napakagandang analogy yan at ginamit mismo ng libro yung ganyang ideya, hango sa sinabi ni Jesus sa John 15, to go and bear fruit, fruit that will last. Bunga na mananatili. Oo, bunga na mananatili. Ang pamumuno na may layunin, ayon sa aklat na ito, hindi nagtatapos sa sarili. Ito ay tungkol sa pag-iwan ng isang bagay na mas malaki kaysa sayo. So to wrap things up, mula sa paghuhukay sa loob para mahanap yung 3Ps mo, hanggang sa pagsasalin nito sa vision, strategy, at impluensya sa pamamagitan ng paglilingkod, at sa huli ang pagharap sa hamon at pag-focus sa paghubog sa iba. Malinaw na ipinapakita ng librong to na ang pamumuno ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay. Hindi siya destination. Para siyang paraan ng pamumuhay. At para sa iyo na sumubaybay sa ating talakayan, iiwan namin ang isang isip na bumubuod sa diwan ng libro. Hindi ito direktang itinanong sa aklat, pero ito yung hamon na iniiwan nito sa bawat isa sa atin. Ano yun? Kung ang pamumuno mo ay isang pamana, at alam mong ang bawat araw ay isang pagkakataon para hubugin ito, ano ang isang hakbang na maaari mong gawin ngayon, hindi para sa pansariling tagumpay, kundi para sa pag-angat at pagbabago ng buhay ng iba na mag-iiwan ng apektong magtatagal kahit wala ka na? Yan ang isang bagay na sulit pagnilayan.